Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Webes. Malaba nga pila sa mga pasahero na eksperyensyahan sa fiber boats nga nagabiyahe Iloilo-Cerig, Hordan, Guimaras, vice versa. Dua ka ginapatian gabunan nga hold-upper sa Bacolod City, gintiro ang duwa ka pulis nga kabahin sang intelligence unit sang BCPO. Kagawad sang Barangay Siatero City nakuhaan sang video nga nagabit-bit sang high-powered nga pusil. 24 ka LGU sa Negros Occidental apektado na sang red stripe soft-scale insects. Kag, porsyon sang dalan sa Barangay San Isidro Haro nakitaan sang pag-usmod. Pipe-laying works ang MPIW ginatumod rason. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapong nga balita, malaba nga pila sa mga pasahero na eksperyensyahan sa Parola Wharf. Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative wala makakomply sa requirements sa Marina 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Parola Wharf sa Iloilo City. Zen. Kim, kulang ang units ng fiber boats nga nagabiyahe diri sa Pantalan padulong sa Hordan gani ang mga sumalakay nagakaatrasar. Makitaan sa video ang malabang apila sa mga pasahero sa Parola Wharf padulong sa Hordan, Guimaras kahapon sang hapon. Madugay ang paghulat sa mga pasahero antes makasakay sa fiber boat. Ang ining nga sitwasyon ang kinaandan lang sa tion sang Semana Santa kag Manggahan Festival. Apang subong na eksperyensyahan sa mga sumalakay. Inibangod wala nagabiyahe ang 4 ka units sang fiber boats sang Guimaras Island Transport Multipurpose Cooperative. Tunod sa dispatchers ng kooperatiba, 7 ka fiber boats subong ang nagabiyahe. Sa mga wala nagabiyahe, 3 wala ma-renew ang pila ka rekisitos kag isang naka-dry dock. Ruling nasa ulat lang magduwan lang sa bilog sa unit para naglargaw na sa tan request naman sa request lang para hindi lang mas piyak. Kaya piyak man doktor lang damo ko sa hero mo. Andrea ko ngapon malang. Dugang pa sang dispatcher, kung peak hours man lang, nagadugok ang mga pasahero. Base sa pahayag sang Maritime Industry Authority Region 6, lakip sa mga rekisito nga wala makakomply ang kooperatiba, amo ang Standards of Training, Certification and Watchkeeping, Safety Management Certificate, kag iban pa. Damo siya safety nga inspections, may ara annual inspections, and ang iba na timingan nga dululungan expired ila documents. So amo na nga do 4 gini na ka vessel subong, tapos ang iban may for compliance, ang iban due for dry docking na. Para sa estudyante nga si Mark, mas maayo kung tani kung bastante ang fiber boats agad hindi maatrasar ang ila biyahe. Sige. Tayo ko para hindi mayawan ng pasiro ulat Nakigsapol na ang Hordan LGU sa Marina 6. Nagpasalig ang ahensya na padasigo ng proseso sang renewal sa mga vessels ng kooperatiba sa tion nga makakomply sila sa mga dokumento. Kim, ginapangabay naman sang Marina 6 ang mga kooperatiba kag operator nga tempranuhon pa ang pag-comply sang requirements agud ma-renew gilayon ang ilang mga dokumento. Kim? Madamo gid nga salamat, Zen Kilantang Sasa. Pila ka mga residente sang Barangay Siatero City na alarma sang nakitaan nga nagabit-bit sang high-powered nga pusil ang ila barangay kagawad. Away sa ruta gintumod rason. Yaring balita. Makitaan sa video ang lalaki nga nagabit-bit sang high-powered nga pusil. Ginapahayag nga namahog ini sang mga residente sa lugar. Oy! Sulod ka mo! Ay! Makita sa isa pa ka video nga kasubong may tuyo iniatakihon gamit ang kawayan. Ang lalaki sa video, amo si incumbent kagawad kag anay po ng barangay Rolando Luda sang barangay 7 sa Roa City, Capiz. Sunod sa uploader sa video, nag-ugat ang away sang ginguba sang nagpakilala tagiya sang duta nga si alias Lorlene. Ang payaga ginbakal ni kagawad kay alias Perla. Ginaklaim ni Lorlene nga sa ila ang rights sang duta. Nagatindog guro ang payag sang kagawad sa idalom sang National Housing Authority. Apang pagpati naman sa kagawad, siya ang nagapanagiya sang duta. Ang aso ang nagaguba mo na imo papatay. Oy, papatay mo ko iki ako nagpaguba. Sira iya nagtakul pa sa kay sa iyahangkan nga ano ito siya ka mo siya nagtakul pa iya sa mga residente dira iya kasi syempre ara
Wala ang barangay kagawad sa Abalay sang ginkatuan sang kapulisan. Wala na recover ang armas. Ginatumod pa kung ini ang may papeles. Apang sa pagpangusisa sang Roa City Police, wala sang nakarehistro sang among asay sang armas sang alan sa kagawad. Ginrefer sang kapulisan ang insidente sa lupa ng barangay. Ginalantaw nga grave threat kag illegal possession of firearms ang mahimoy pasaka nga reklamo batok sa barangay kagawad. Dapat sa barangay Kagawad, kapalugda sa tinatawag na tanong ng kapil ka kung may license to firearms ka, may liability ka man na isang gun owner, i-file na mo isang regular filing. Magahatag sang assistance sa kapulisan sa tagreklamo para sa ila seguridad. Sige, aso niya coordination sa ila, no? Kaga mayarap na kita ma-deployment malapit sa barangay. Na na nato yung assist sila. Para yon, nga ginatunguhan sang One Western Visayas nga makuhaan sang bayin ang barangay kagawad. Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makupod ta si Adrian Priatos. Adrian. Yes, kay mga puso madamo gid nga salamat ginaligar durugista ginbarakan tiro samtang nagahampang sa sulod sa isa ka computer shop sa Bacolod City. Biktima patay samtang pila ka unit sa computer na ulamid. Yaring balita nga aton gintutukan. Igo sa ulo, dughan kag madamo pa nga parte sa lawas ang ginkamatay isang 43 anyos si Edelberto Hilisanga alias Butsoy sang Purok San Miguel, Barangay Sumag, Bacolod City. Ginbarakan ini tiro sang wala pa matumod nga lalaki pasado launa Lunes sa kagahon samtang naghahampang sa online games sa computer shop sa amuman nga barangay. Parasing nga nagpalag yung suspect upod sa lookout sini nga nakamotorsiklo. Tulog ko, may gabantay mo na di mo. Di ang nagbantay di subong. Na trauma man to gipapuli to danay. Wala man may gi-expect may amo na nga matabo mo. Wala may naulamid nga gamers maluwas na lang sa 4 ka units ang computer nga naigo sa bala. Anay preso sa National Bilibid Prison ang biktima bago sa kaso sa illegal nga droga kag kidnapping. Abang wala pa natumod sa kapulisan kung saan ni nahilway kag nakabalik sa syudad. Related sa illegal drug, posible sa transaction ng panang ina-establish natin. Mayaras ang CCTV sa computer shop abang wala man nag-ooperate. Ginpanulungan sa news team ang pamilya sang biktima kung saan nahayang iyabangkay apang nagpaiway sila nga maghatag pahayag. Upod kay Herald Ekang, Adrian Bretos, One Western Visayas. Isa sa 4 ka Unified 911 Satellite Command Center sa pungsod ginlunsar sa Iloilo. Mas maapos kag madasig ang pagresponder sa o kon emerhensya tinutuyo sang proyekto. Si John Sala nakatutok. Nakaagi na nga gin-rescue si Joe Mar sa makatapos ang Leganes MDRRMO sa naglay na pamatsyag sini sang yara ini sa ilauma. Payag sini na dugayan ang pag-abot sa mga responder. Sa paglunsar sa Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes, Iloilo, nagalao mini nga mangin mas madasig ang pagresponder sa tion sang emerhensya. At least pagdayan mo 911 kung may cellphone ka, automatic siguro para ang responder. Abay patani nga wala sang mga delay lang nga kwan nga matabo. Subong adlaw dululungan niya ginlunsar ang 4 ka mga satellite command center sa pungsod sa Batak, Ilocos Norte, Kawayan, Isabela, Tacloban, Leyte, kag sa Leganes. Ang Iloilo Command Center magka-cover sang bilog nga Western Visayas. Sa sininga sistema, bisan diin nga bahin sang rehiyon nga nagakinahanglan sang bulig. Gilayon nga may magasabat sa ila pag-dial sang 911. We are fully committed na ang responses na to ay magagawa namin sa kahit anong oras. At we are committed para ito po ay mas mabilis, mas tapat at nararamdaman ng ating kababayan. Pag tumanggap po ang ating call takers ng emergency call, automatically i-dispatch po yung emergency call planaries, responders, stations, fire, or police. Minomonitor po nila. Sa Unified 911 System, ang mga operators nga nagasabat sa mga tawag ang nagagamit sang lokal nga lingwahe lakip ng English. Mas namin gid siya kung iligay. Oo, kay ti ato nya lingwahe diri mo antagid. Oo, intindihan nagikamo kun ano explain mo da. Sa Bacolod City ginlunsar man ang emergency response kag police hotline 911. Suno sa PRO NIR Director, linguan sang kapulisan nga makaresponde sa pinakamadasig nga tion. Depends on the proximity kasi yung 5-minute rule natin dati sa NCR yon. Pero dito naman sa highly urbanized na city,
we will check yung pinakamabilis na response time natin. Nagalaom ang mga opisyalis ang pila ka mga barangay nga malayo sa syudad nga pinaagi sa 911. Mangin mas madasig ang pagresponde sa otoridad sa tion sa emerhensya. Imagine na 3,000 hectares ang among lugar. So may layo pila ka subdivisions, pila ka sa barangay Porox, pila ka Chindas. Upod kay Hasi Shato, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, 24 naman ka LGUs nahalitan sa RSSI kung Red Stripe Soft-Scale Insects. Confederation of Sugar Producers Association naghihinyo sang bulig sa Department of Agriculture para matap na ang peste. Yaring balita. Wala pa kuno nakabangon sa halit sa Red Stripe Soft-Scale Insects ang tinilikdan niya tuig. May nakita naman yung mga peste ang pila ka mangunguma sa ilang katubuhan sa Talisay City, Negros Occidental. Gani, nagakalayang ilang mga tanom. Ang resulta, apektado ang ilang palang abuhian. Dugangan pa sa pagbakal sa ginaspray ng insecticide. Kinakaw niya bilang dahon, tapos nang naga-itom siya, tapos pagkatapos na malaya, tani bala mer, pagid niya solusyon balahaw para hindi na maglalagid bala ang problema sa tubo. Sa Bilog ng Negros Occidental, 24 na ka-LGUs ang nahalitan sa peste, lakip ng Talisay City. Sa official statements ng Confederation of Sugar Producers Association, nagpangayo sila sang bulig sa Department of Agriculture agud matap na ang mga peste. Kinahanglan kuno nga magsaylo anay sa mga lugar nga epektado agud hindi mataman sa epekto sa peste. Sa uli nga datos ng DANIR, mas sobre 3,000 hektarya sa katubuhan ang ginatake sang peste sa Negros Occidental. 50% sa sugar content sang tubo ang nagakadula. Ginatutukan ako sa DA ang problema sa mga peste. Pananglitan, may mga maimbento na alternatibo sa insecticide. Handa man ang DA sa pagsuporta. We already form a task force to handle that one. Time na may makikita akong mga ganong mga innovation and we consider that na i-check yung mga ganong for possible partnership kung may mga madidiscover. Upod kay Harold Eka, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Bantayan. Porsyon sang dalan sa Barangay San Isidro Haro nakitaan sa pagusmod. Pipe-laying works ang MPIW ginatumod rason sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa piyak sang pagbag-o sang pila ka committee chairmanship sa Senado kahapon, Blue Ribbon Committee hearings sang Cayetano Black na dayon subong adlaw. Samtang trabaho sa Senado apektado sang pagbaylo-baylo sang liderato. Suno sa isa ka political analyst, si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Kahapon ginpili sang bago nga Senate Majority nga Gatchalian Block bilang chairman sang Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo. Magluwas sa Blue Ribbon, may pila pagid ka komitiba nga ginilisan man sang chairman. Sa piyak sini, ang nakaschedule na nga hearing sang Blue Ribbon Committee sang Cayetano Block sa mga anomalya sa flood control projects na dayon gid kaina sang aga. Nagtambong sa hearing ang 18 ka ex-Marines nga nagserve resource persons kagang ila abogado. Suno sa isa ka political analyst, mas nangin magamo pa ang pagbaylo-baylo sang liderato sa Senado. Ilabi na nga ginakwestiyon sang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang legalidad sang nangintikang sang kampo ni Senator Win Gatchalian. Nangin isyu man ang quorum kung bala 12 gid man ka miyembro o kung dapat 13. Bangod sa mga nagakatabo, apektado ang mga hagna nga dapat talakayon kag aksyonan sa mga senador. Of course, hindi ni dako ni sa block sa aton niya constitutional system kaya ang paglakad sa aton nga mga bills ang mga paggisaan sa layi maputang ito standstill no kaya hindi natanaw na to ining mga pag-usubong nagpulumpo isigihon nila ang pasar sa mga layi pero ang sa piyakapal sila anagay ka po na pasar na illegal. Nagalibog naman ang ulo sa mga Ilonggo sa mga hitabo sa Senado. Apektado man ang mga ordinaryo nga tao. Sila man nga po may istoryan na sa 24 na sila kabilog bigla. Istoryan nila nga duwa na istoryan sa mga senador kung ano pastada gamo-gamo man sila way mga pupa kung ano gid bala ang matabo sa aton sa Senado. Amo ang akon
wala ko gapanig sa piyak-piyak pero ang ako yan namamagitan sa tama lang. Pangabay sa mga residente nga hatagan sang igtalumpangod ang mga isyu nga ginapangatubang sang pungsod kag hindi ang ilang mga personal nga interes. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Nagpadulong kahapon sa Department of Justice si Iloilo City Representative Julian Baronda. Iniangkod mag-file sa reklamo nga cyber libel kag perjury batok sa 18 kag ginatawag ex-Marines kag sa ila abogado nga si Attorney Levito Baligod. Inituhoy sa mga akusasyon sa mga ini nga isa si Baronda sa mga nakabaton sa kickbacks sa manumalya nga flood control projects. Sunod sa abogado ni Baronda, ang pag-file nila sa kaso ang pagpasabat sa mga persona nga nagaguba sa reputasyon hindi lang sang kongresista kundi isang institusyon sa Kongreso. Samtang sa hearing sang Blue Ribbon Committee sang Cayetano Blacaina, liwat na lawagan ang ngalan ni Baronda sa mga politiko nga ginapayag nakabaton sang minaleta nga kwarta. Ini ang base sa affidavit sang 18 ka ex-Marines. Lagip man sa lista si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Iloilo 1st District Representative Janet Garin, kag Anay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Wala pa sang ginpagawa nga opisyal nga pahayag ang mga ini sa liwat nga pagmitlang sang ilang mga ngalan. Pero una na, ginpanginwala sa mga ini nga nakabaton sila sang kickback sa to. We have to send a message sa public, especially sa critics, nga hindi amo nakadali maghaboy sang mga baseless bala kag false nga accusation sa members of Congress. Sa Bacolod City, mga kapuso, duha kag ginapatyan gabunan nga hold upper gintirong duha ka pulis. Mga suspect na dakpan kag nakuhaan pa sang illegal nga droga. Yaring balita nga itong gintutong ka. Husto na lang magduko samtang ginapusasan sa kapulisan ang magbayaw nga alias Bernard, 29 anyos, ag alias Roming, 28 anyos, sa Barangay Alihis, Bacolod City. Ang duha, among nagtiro sa mga katapos ng intelligence unit sa BCPO sa Gwa, sang BJMP male dormitory sa Barangay Singkang Airport. Maswerte nga wala man sa napilasan sa insidente. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong sa BCPO headquarters sa Kay sa pribadong kasalakyan ang isa ka police corporal kag patrolman sang ginsunod sa mga suspect sa Kay sa motorsiklo. Tapos may isa nga nanaog, tapos naniro sa aton nga kapulisan. Syempre, mag-return fire ang aton nga pulis. Dikitan nila ang salakyan sang aton nga personnel. Nakapangayos ang bulig ang mga pulis sa iba niya units rason niya nadakpan ang duha nga pareho nga gabunan nga hold upper. Ginatubod pa kung anong ilang motibo sa pagpangtiro sa kapulisan. May initial nga report kami nga kahapon lang, last day, may ginbiktima man sila galay sa ibang nga lugar. So amo pa nang panawagan namon nga kung makita nila ang suspect, daw tama nagid kaisog sa ilang pati pulis nagid nila. Na-recover sa mga suspect ang kalibre 45, mga bala kag 4 ka sachets sa suspected shabu. Nagpasalig nga magbulig ang Police Regional Office NIR sa investigasyon angot sa pagpangluthang sa duha ka mga kapulisan. Itong mga pailan-ilan na aksidente, ito yung kailangang i-address pa ng ating kapulisan. Kaya nag-launch tayo itong Safe NIR, dial 911, para mas mapabilis pa ang responde ng ating kapulisan at mapigil itong mga crime incident na mangyayari dito sa paligid natin. Kumisan hindi naman nagsasalita yan na kailangan nila ng tulong. No? We of course give our own assistance na ano ba naging problema, anong pwedeng itulong ng gobyerno. Nagbaiway nga maghatag sa pahayag ang duha ka mga suspect nga nakakastudiya sa Police Station 8. Kag nagapangatubang sa reklamo nga attempted murder kag reklamong angot sa paghupot sa illegal nga armas kag illegal nga droga. Upo kay Herald Eka, Adrian Pretos, One Western Visayas. Rider patay sang magbunggo sa masulmala ang SUV sa Bacolod City. Yaring balita nga itong gintutong ka. Wala na nagagiho ang lalaki nga ini sa itong asaldanan sa Barangay Sumag, Bacolod City. Ang lalaki sa video mo si Joshua Hill Juarez, 22 anyos ang Tuboso, Negros Occidental. Nagwas sa investigasyon sa kapulisan nga nag-overtake si Juarez sa SUV. Sa sining nga dashcam,
Makita nga madasig ang pag-overtake ni Suarez kag wala inigilayon, nakabalik sa lane rason nga nabungguan sa nasugat na pagin ni SUV. Maulanon abi sa tunga panahon, suddenly after overtaking, nag-overtake pagit siya sa next nga vehicle. So nakita naton dito sa iyang dashcam camera nga ining motorsiklo, why niya ging clear ang area before siya nag-overtake sa next nga salak. Gindira pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga dyan on arrival. Halin sa Bago City biktima antes sa tabo ang aksidente. Nakaagom naman sang minor nga mga pilas matapos magsikan sang debris sa motorsiklo ang duha ka driver sa mga SUV. Samtang, imbestigahan sa Bacolod City RMO ang kuha nga video. Sa rin makita nga wala sang ginbutang nga neck brace kang support sa likod sang tiil ni Suarez antes ginsaylo sa stretcher. At if you are not trained, amo na siya hindi mo pagtandugon. But if you are trained, handle them properly. No? Usually natin is to secure the patient safety. Then kung may mga ara kita, siyempre trauma to. So if you have collar, no? Diri nabutang sa liog para to prevent further injury, possible spinal cord injury. Ginpatawag na ang responders sa aksidente. Natala na man nga i-check ang ilang level of trainings. Samtang nagpirma na sa affidavit of non-interest ang pamilya sang biktima gani gihilway ang 31 anyos nga driver sang SUV. Upod kay Harold Eka, Adrian Pretos, One Western Visayas. Oil companies nagpatuman sang dako nga rollback sa presyo sang gatong. Mga motorista nagahirit sang mas dako pa nga rollback sa presyo sang gatong. Si John Sala nakatutok. Isa ang pamilya ni Manang Judith sa mga nagapasalamat humalin sa nagnubo ang presyo sang gatong. Sa nagtibuk ang presyo kasunod sang krisis sa Middle East, wala na kuno silang gawa nagagamit sang salakyan agud makakinot sa gastos. Maayo man sir nga naga-rollback man siya. Kaya at least makalagaw-lagaw man. 9 pesos and 26 centavos ang ginubo sa presyo sa kada litro sang diesel. 4 pesos and 76 centavos naman sa gasolina. Base sa payag sa Department of Energy, nagalapit na sa pre-war prices ang presyo sang gatong sa pungsod. 50 to 60 pesos ang presyo sang gatong antes pa man ang kinagamo sa Middle East. Sa karon yara na sa 71 to 75 ang presyo sang diesel, samtang 72 to 74 pesos naman sa gasolina. Sa piyak sini nagahirit pa ang mga motorista sang mas dako pa nga rollback. Sa gasolina yan, gamay. Tani, gasolina man panubuon man, hindi lang permit diesel ang tani. Mas magnubo pagkita balik sa normal nga presyo na gid. Talulupang doon naman nga malaba ang pila sa pila ka mga gasolinahan bangod man sa rollback. Upod kay Hansi Shelto, John Sala. One Western Visayas. Exciting mga puso, magapakigbahin sa mga POV bilang Celebrity Peeps. Si Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma kag ang social media star nga si Baus Rufo. Makaupod sila sa Game Show Masters nga sanday kapuso global fashion icon Heart Evangelista kag UH barkada nga si Sean Lucas. Suno kay Baus, expect social commentary nga ipaagi nila via improv. Bao, happy naman si Joy nga The Secret is finally out. Sa pilot episode this Saturday, pulsuhan ang UH barkada Team Sansi with Susan Enriquez kag Suzy Abrera versus Team Malin, Nanday Marizo Mali kag Lin Cheng. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Pila ka porsyon sang dalan sa barangay San Isidro Haro nakitaan sang pagusmod. Leak sa tubo kag pagulan-ulan ginatumod rason sa paghumok sang pundasyon. Suno sa MPIW, yaring balita nga aton gintutukan. Perwisyo. Ini ang dalasang nagausmod nga porsyon sang dalan sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City, humalin kahapon. Suno sa pila ka jeepney drivers, delikado ni katama ilabi na kun gabi. Hindi mo madiparaan ng delikado eh. Ang budlay ang single ng motor, ang delikado. Oo, kay base mano sir? Matumbo lang, gulpi ka mabalisket. Galubak-lubak mo.
Tadlungon nila dapat Iniman ang reklamo sa mga residente kag tricycle driver sunod sa punong barangay. Ang mga porson nga nagluhob ang kabahin sa nakaparayon nga pipe laying project sang Metro Pacific Ililo Water. Gilayon ini nga ginpalabot sa punong barangay sa kompanya kahapon. They have to restore it 100%. Okay. Pero kung ano commercial area, there is a possibility, kay diri nga sa CPU is heavy traffic always. May possibility na the heavy equipment trucks maagi dira. So kung magluhob na daya, di naman agyapon sila. Gina-restore na sang MPIW ang ginareklamo nga dalan. Apang liwat nga may nakita niya pagluhob sa pagid kadalan malapit sa St. Joseph the Worker Parish. Ginbarikadahan kag gimutangan sang early warning device ang mga porson. Sunod sa MPIW, nagapadayon ng ila hydro testing sa lugar matapos ang pipe laying works. Natukiban nga ang rason sa pag-usmod ang mga pag-leak sang daan nga tubo nga nagpahumok sa pundasyon. Dugang padri ang pag-ulan-ulan. Ang ini nga restoration is only a temporary while ongoing ang aton nga hydro testing pa sa ina nga portion sang amon project. So ang aton nga ginubra is that ginrectify subong ang amon nga team halin sang Monday ginrectify atong mga nagusmod nga portion kag ginbag-o ang pag-semento. Target nga matapos ang proyekto sa Oktubre subong nga tuig. 10 to 15 million liters per day ang ginalantang nga ma-recover nga non-revenue water kung usik ka tubig kung matapos na ang proyekto. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapag 3,000 ka man grade 1 ka grade 2 nga may estudyante sa Talisay City, Negros Occidental, makapuso nakabaton sang bags kag school supplies gikan sa aton Jimmy Kapuso Foundation. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Isa lang kaordinaryo nga mamumugo ng Iloy nga si Jackie. Ginaantos kuno sini ang trabaho sa tunga sang kampo para lang maipakaon sa pamilya. Palaligban sa iya ang kwarta nga ibakal sa school supplies. Ganito man ang iya kalipay nga nalakip ang iya bata sa mga benepisyaryo sa unang hakbang sa kinabukasan project sa Jemay Kapuso Foundation. Mayo gid nga nakabaton kami from GMA. Damo gid salamat. Kag dako sa kabulig kay dugang naman sa among school supplies. Ibakal na lang kuno ni Rodlin sa iban pa nga kinahanglanon sa panimalay ang budget para sa school supplies bangod nakabaton na sang libre ang iya anak. To be honest, wala pa kami kabakal sa backpack. So timely lang ko he can use it. It is a big help for us to have these school supplies. Kahapon, mas sobra 2,000 ka mga incoming grade 1 ka grade 2 ang nakabaton sa school supplies. Ginpatigayon ang tagtaganay sa Talisay kag Tayabas Elementary Schools. Subong adlaw, mas sobra 800 ka mga estudyante ang nakabaton man sa school supplies kag bags sa Concepcion Elementary School kag sa Domingo J. Rodriguez Memorial School. Temprano pa nga nagpadulong sa eskwelahan ang Iloy nga si Ana May kag iya anak para makabaton. Excited man lang bata ko nga nagkadto di. Kaya tungod nga hambala man yung bag ko makadto ko to kay Dako nga bulig sa mga pigado nga mga estudyante ang ini nga programa sunod sa Schools Division sa Talisay City. Bukod sa material na tulong, nagbibigay rin talaga ng inspirasyon si Kapuso GMA, si GMA Kapuso Foundation at saya sa mga mag-aaral natin. Dako nga kalipay ang ako nabatyagan kay makabulig piyan-piyan sa aton nga mga ginikanan. Sa Kabugusan, kapin 3,000 ka estudyante gikan sa masora 20 ka eskwelahan sa Talisay City ang nakabaton sa school supplies kag bags. Thank you so much sa pag-welcome si GMA Kapuso Foundation. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Dako pang high-value individual sa drug buy-bust operation sa Barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Isa ka bulan na monitoring sa subject sang operasyon nga si alias Dodoy, 46 anyos, residente sang Estancia, Iloilo. Arestado man ang live-in partner sini nga si alias Jug, kag street-level individual nga si Berna, 18 anyos. Nakumpiskar sa mga ini ang 493 grams sa suspected shabu nga may standard drug price nga 3.3 million pesos. Napasakaan na sang reklamo ang mga arestado. Arestado ang number 6 most wanted person sa Western Visayas sa ginkasangaman ng operasyon sa Pututan Police sa Negros Occidental. Ginkilala ang sospek kay alias Genesis,
18 anyos, kag residente sang barangay Purog, Putotan, Iloilo. May 2 counts of rape ini nga kaso sang 2024, kag ginpapanaugan sang warrant of arrest sang December 2025. Pinaagi siya May Day sa social media. Natukiban nga nagapanago ini sa Negros Occidental. Upod siya nobya. Rason nga ginpadulungan kag natigayon nga nadakpan. Mga puso, maghalong sa baha kag landslide bangod sa ginalauman nga maulanon nga panahon sa dako nga bahin sang pungsod. Padayon ang pag-eksister sang southwest monsoon ukon habagat. Garing apekto sa halos bilog nga Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, posible mag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, kag pinakabahin sa Iloilo Province. May tsansa man nga magauntat ang ulan sa gabi. Dako man ang tsansa sang ulan sa ibang pakabahin sang Pilipinas. Mapuso, yari na ang madamat bantayan sa The Master Cutter. Makita na niya ito'y si Ame, pero paano ba niya siya salbaron? Matigayon ay haniya nga mapauli si Ame para kay Ibiyang. Bantayan inakaroon sa atong GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Samtang, may bagong misyon ang Task Force Firewall. Paano ba nila i-rescue ang mapamatanon niya ginpasalig ngay paidalam sa training apang hindi na makapauli. Bantigan ang ina ang mahitabo sa Task Force Firewall 8:50 sang gabi sa GMA Prime. Kagina ang mga pinakadalagko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Maraming mga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Kim Salinas, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan, halin sa tubtob subong, matuod-tuod nga serbisyo gid lang.